Oh, mga kalingap, magandang hapon dyan sa inyong lahat dyan. Welcome back to my YouTube channel, Kuya Brooks Vlog. Ayan po, no? Nandito tayo ngayon sa kung saan. Nandito si Kuya Val sa Boom Radio. Ayan po, no? Nakabalik na po siya dito. Alam niyo pa ba kung sino ang kanyang guys? Si Papa Idu. Ito po, ayan nga, hanggang ngayon po ay ini-interview pa rin siya. Maganda. At siyempre, meron po tayong interviewin si president natin sa Carifa na si Birador. Nag-iisang Birador sa Kalingap. Ayan po, no? Ating tatanungin. Pate, Oy, kamusta naman? okay lang, ganito pa rin ang live. Kamusta naman sa Lighthouse? Sa tagal-tagal mong nagiging buddy-buddy ni Kuya Val. At siyempre, salamat sa iyong suporta sa aking kapatid na Kuya Val Santos Matubang. No? So, okay ba? At wala ka bang problema sa Lighthouse? Para sa akin, wala akong problema sa Lighthouse. Masaya ako kahit sabi pa nga natin yung kita natin ay hindi katulad ng kita natin nung nasa ibang bansa tayo. Pero yung saya ay kakaiba. Yung ibig sabihin ko, masaya ako na laging kasama ni Kuya Val, masaya ako na nandito sa Lighthouse. Kasi sabihin pa na magkano lang man ang kinikita natin sa ating YouTube channel, hindi sapat talaga kung tutuusin. Pero masaya ako kasi andito rin ako sa Kalingap di ba? Tsaga-tsaga lang. So, speaking of, halos tayo walang kinikita. Pero nakaka-survive. Nakakasurvive. Yeah. Kasi sa Lighthouse naman, pagkain, solve na. Yung ibig sabihin ko, kain libre naman. Libre tubig, libre lahat. Parang ano ka doon, parang ampun ka na ni Kuya Val ba? Oo. Salamat kay Kuya Val at kay Kate Edna. Oo. Ayan. Mabuti na lang, may allowance tayo. Ako minsan naabutan ako ni Kuya Val pang bili kasi ng lalo na pag may travel. pangailangan ko ay kaalim yun. May travel ako. Yes, lalo na may mga lakad, malayuan, tapos Hindi gawa-gawa sa bahay, tulong-tulong. Hindi mo nagpapabaya si Kuya Val pagdating sa mga ganyan. Pag alam na wala kang pera, bigyan sa iyo. Yes, tama ka. Abutan ka Abutan para may panggastos ka. Ayan, no. Kuya Val, salamat sa kanyang Alam naman ni Kuya Val pag loob. wala kang pera. Ramdam niya no? Ramdam Hindi ka na nga magsasabi. Oo. Ramdam niya para may panggastos. Oo. Sabi kay Kuya Val, wala akong pera. Pero yun, pagka wala kang pera, bili ka na doon. Minsan, Pagka bumili ka, ito sukli. Sa iyo na yan. Kaso lang, pag bibilhin ka muna noon, bili ka na ng tubig mo doon. Kaya Yung nga. sukli na, hindi wala. Sa iyo na. Oo nga, no? So, malaking tulong kahit pa paano. Wala ka sa Kalingap, hindi mo sa makilala yung Biansi mo? Ay, hindi. Wala. Kasi magkaiba man kami ng community. Kung halimbawa, wala ako sa Kalingap. Kasi ako dati politics. Ang content ko. Politics ka. Politics tayo. Ganun. Bago ako nagpunta sa Kalingap, politics ako. Nakikipag-anuhan din, battle din ako dyan sa mga pagdating sa politics. Duterte ako dati. Aba. DDS Ako din DDS din ako Simulat sa pulang. DDS ako. Kaya, nung pumasok si Pangulong Duterte, nag-vlog na ako. Nasa abroad ka nun? Oo, kasi marami ang mga inagawa ng kamilagruhan ng mga nakalaban ni Duterte. So, nakikita ko yung ganda ng ginagawa ni Duterte. Kaya ako pumasok bilang vlogger. Vlogger ako. Hindi naman ako na-recognize na reactor ng presidente or vlogger ng presidente. At least, naging masaya ako kasi nasabi ko yung katotohanan sa mga ginawa ni Duterte ng mga panahon. Okay. Tama ka dyan. Siya. Okay. So, hanggang sa nakilala ko na ang Kalingap. Okay. Anong taon bago mo nakilala ang Kalingap? At paano mo nakilala ang Kalingap? Paano ka nakapasok sa Kalingap? Totally ganito ang nangyari niyan. Ako kasi ay marami nang nag-trade sa buhay ko. Nag-trade kasi marami ng mga ibang politiko, parang nagiging viral na yung aking video. Marami nang trade sa akin, marami na yung gustong magkaso. So, sabi ng kapatid ko, manood ka kay Kuya Val, 2019. Ang kapatid mo, Oo, nasa Japan yung kapatid ko kasi. babae, lalaki? Babae. Siya ay isang supporter ng Kalingap? Oo, supporter siya ng Kaya ikaw napunta doon dahil sa kanya? Oo, sabi sa akin. Okay.
kung ikaw ay pupunta kay Kuya Bal, susuportahan kita. Pero kung diyan ka sa away-away, diyan ka sa content mo na palagi kayong nakikipagbaldagunan, nakikipag-away, hindi ako susuporta sa iyo, sabi niya. Ay di, sinilip ko si Kuya Bal. Sabi ko, hindi kami magkakasundo ng bal na ito. Kasi mukhang mayabang. Sabi ko ganyan. Ay di, sabi ng kapatid ko, sige lang. So, pinalampas ko ang isang taon, 2019, pandemic yun. Pinalampas ko, pero minsan-minsan, silip ako kay Kuya Bal. Silip ako hanggang sa dumating si Lola Damiana. Napokus na ako ng panonood sa kanya. Dahil nakakatawa. Oo, nakakatawa. Good vibes yun. Ang ganda ng ginawa niya ron nangyari kay Franklin, kay Kuya Bal, lahat alam ko yan. Kasi 2019 pa nga, ako nanonood din sa kanila. Ano na pandemic yun? Oo, pandemic. Hanggang sa, na-realize ko na bakit itong si Bal Santos Matubang ay nagre-recognize ng mga vlogger. Nagre-recognize, sa bibigay gusto pang mag... So ang nasa isip mo ay mayabang, hindi pala. Sabi ko kung ito ay madamot at mayabang, Oo. bakit magre-recognize ng mga vlogger? Siya ang magiging kalaban. So, ang reactor pa lang noon panahon na yon, ilan pa lang, hindi ko na banggitin siguro yung pangalan. Ano? Huwag niya lang. Oo. Ngayon, gumawa ako ng reaction video. Napanood naman Red Novino. Si Red Novino talaga yung nag-recommended kay Kuya Bal na body ko to. Sabi niya. Kaya nakapasok talaga ako dito sa kanila. Galing oo. Okay. Hanggang sa naging kuos ako. Hindi sa pag dapat ako, wala akong grupo. Kaya lang ako napapasok sa kuos dahil nagpadala ako ng 10,000 kay Kuya Bal noong mga panahon na yun. Nasa abroad ako, hindi na problema ito. Padala ako ng 10,000, hindi na-claim ni Kuya Bal sa Western Union. Bumalik sa akin yung pera. So, pag bumalik na ganun, may kantas pa rin sa ibang bansa, hindi yung buong naihulog. Sabi ko, masasayang lang. So, nag-recognize sa Kuya Bal na pwede kayong gumawa ng mga grupo hanggang sa napasama ako kay Sir Gulato. Yun, naging post na ako ng more than ako ay, nung umuwi lang ako naghinto pagiging sponsor ni Kuya Bal. Yan. Pero, ganun pa man, marami tayong naitulong doon sa mga pabahay ni Kuya Bal. Masaya ako kasi hindi man sabihin natin na ibinabalik ni Kuya Bal yung mga ginawa natin, pero yung turing sa atin ay taong-tao talaga. Yeah? Nung nakilala, yung nakasama mo na siya. So, ito na nga, hindi mo akalain na magiging ito nga parang pamilya na dahil nandiyan ka na nakatira sa lighthouse sa bahay ni Kuya Bal. So hindi mo ba niisip yun na mangyayari yun sa buhay mo na after nung mga abroad ka at ayaw mo na bumalik? At least noong kasing magbakasyon ako, sabi ko, itry ko kung ano ba yung pakiramdam na nasa lighthouse. Kasi ang purpose ko noon, dalawa. Kung ako ay hindi magagandahan sa pamamalakad ni Kuya Bal at may nakita akong parang plastic, gano'n. Plastikan, gano'n na? Oo, parang plastikan. Mabilisan na, plastikan na. Plastikan na. Ay, hindi na ako mag-exit. Pero kung makakakita ako ng magandang, yung kahit wala akong ibigay, tao pa rin ako tatanggapin, ay uuwi na ako. Kasi pagod na rin naman ako mag-abroad, sabi ko naman. So, nung dumating ako dito, wala akong pera, kahit sa gumaka, hindi ako nagdadala ng pera, kahit meron na pa akong dalahin, kasi meron man akong pera sa abroad dati. So, hinayaan ko lang, pakain ako ni Kuya Bal, gano'n. Pero hindi na babago yung kanyang sa akin. Yung pakikitungo niya sa akin. So, nung mag-abroad ako, nag-isip ako na tulong na lang ako kay Kuya Bal. Kung hindi man ako gumanda yung channel ko, at least nare-recognize ako bilang isang vlogger ni Kuya Bal na nakakatulong din. Ibig sabihin, mawala man ako, makikita ko sa mga YouTube channel ni Kuya Bal na nandun ka? nandun ako, tulong ako. Okay, So yun yung naging daan natili ka pa rin dito sa Kalingap. Nung umuwi ako, nag-decide talaga ako na dito. Thank you naman at natutuwa naman ako dun sa inisisyon mo na nandito ka at nagustuhan mo ang kanyang pamalakad at pakisama sa'yo, no? Okay. Punta tayo dun sa paano mo nakilala ang iyong love life na nagiging
Kayo na nga at yung ilang beses ka sa abroad, kapag abroad, pero binata ka nun, wala kang napupusuan. O paano mo nakilala at paano nag-umpisa na naging kayo at napamahal ka sa kanya at napamahal naman siya sa'yo? At least ako naman talaga, wala na akong planong mag-asawa. Okay? Oo, dati wala na akong planong mag-asawa kasi nga sabi ko nga sa buhay ko naedad na ako. 40 years old na rin ako. Sabi ko, matanda na ako, hindi na ako mag-asawa. So, dahil sa pag-content ko sa EDC, content ako ng content sa EDC. Ngayon, siyempre ako content ng EDC, may topic ako ng EDC. Nanonood ako kay Dr. Lab, nakikilala ko yung pangalan na yon. Hindi ko napansin yung pangalan niya. Oh, basta ina-shout out ni Dr. Lab, nakikita ko doon. Hindi ko napansin kasi akala ko may edad na. Adi, sa madalit sabi, December noon, December. Napunta ako sa live niya. Nakaganyan yung cellphone ko. Nanonood ako kay Kuya Bal, sa mga video ni Kuya Bal. Aba pag ano ko ay may nakantang babae. Sabi ko, sino kaya ito? Ging, pangalan. So, pagtingin ko, nag-comment ako. Sabi ko, kilala kaya ako nito? So, kilala pala ako. Hanggang doon, araw-araw na ako lagi sa live niya. Minsan natatawagan ko siya. So, yung pagiging araw-araw na nasa live kanya, ibig sabihin mayroon ka ng pagtingin sa kanya? Totally Type mo na siya o crush mo na siya, ganun baga? Noong mga more than 2 buwan nararamdaman ko na mahalaga na siya sa akin. Parang yung kanyang mga kilos, yung kanyang mga galaw, parang gusto ko yung kanyang mga ugali. Sabi ko ano. Pero hindi ko sinasabi na, hindi pa ako nagsasabi sa kanya na ano. Yung sinasabi mo ngayon, hindi pa kayo nakikita sa personal? Hindi pa. Okay. Sabi ko, teka, baka kasi ano, bago ko sabihin sa kanya na gusto ko siya, yung talagang sa puso ko, yung pwede ko na siya pakasalan. Kasi ayoko na rin masaktan, ayoko na rin manakit ng kapwa, parang ganun ba? Pagdating sa pag-ibig. May pinagdaanan ka pala. Oo, may pinagdaanan ako, sabi ko. Kasi mahirap halimbawa na ligawan ko siya, bago hindi naman talaga ako desidido sa kanya, masasaktan siya. Diba? Ganon. Tama. Ay kung ako naman halimbawa ay sinaktan niya, parang takot na. Okay. Lumalabas sa kwento mo ngayon, sa sinasabi mo, talagang totoo. Ayaw mong biro-biruan lang, tapos ayaw mo yung dito totohanan kasi bukod na masaktan ka ulit, pati siya, masasaktan din siya kung ang gagawin mo naman ay biro-biro lang. So ikaw talagang desidido ka na magiging siya na ang magiging may bahay mo habang buhay. Oo. Hanggang sa dumating yung time na nagsabi na rin ako sa kanya na ano, totoo nang gusto ko siya. Okay. Ano yung nakagusto ka sa kanya? Ano yung bagay na gustong-gusto mo siya at napamahal ka na niya? Napamahal ka na sa kanya? Yung ugali niya, yung matimpiin, yung inuunawa ka sa lahat ng bagay, ganun ba? May pasensya siya. Yung ibig sabihin ko parang may edad man ako sa kanya, siya yung nagpapaalala sa akin na love, mali ito, mali yung ganun. Parang itinutuwid niya ako. Pareho kayo ng ugali. Nag-aanuhan kayo, bibigay ng mga payo-payo sa isa't isa niyo. Tinutuwid niya ako sa mga ayun. So, nagsabi ako sa kanya na gusto ko siya. Pero, pinalipas pa rin naman ng 1 taon. Matagal na rin? Oo, matagal. Wow. Nung pumunta siya dito sa Daet, ilang buwan na rin ako nandiligaw sa kanya. Hanggang sa, nung pumunta siya ng Daet, nagkita kami. Anong purpose siya na pumunta dito? Gusto ko lang niya makita? Hindi, sa EDC talaga siya. Gusto rin makita EDC. Oo. Ngayon, doon nung pag-alis niya, sabi ko, siguro tigilan ko na kasi wala na talagang pag-asa. Sabi ko, parang walang pag-asa talaga. Kasi, totoo lang, hindi man lang ako nakahawak ng kamay, hindi man lang ako na, nung pumunta dito? Wala kayong pag-uusap na formal? Kami, pero ang sabi niya talaga, mayroon pala. Wala. Kaya lang, pagdating sa mga hawak kamay, parang gusto mo mangyari yon, hindi nangyari. Hindi talaga, walang nangyari na gano'n. Naging parang ano. Pero mabigat naman ang kapalit. Walang hawak kamay, gusto mo mangyari para mapipil mo, maramdaman mo yung mahal mo siya, ganun nga.
pero di mo alam na malalim pala, nasa puso pala. Hanggang sa dumating yung time na sabi ko nga, hinto ko na kasi Yan ilang sabi buwan mo. na rin naman eh. Yun ang nasa isip mo. Oo, sabi ko, 8 buwan na ako nanliligaw, wala pa rin nangyayari, wala man lang. Tagal din ha, Oo, isang taon. hanggang sa dumating yung ano na, nagkukumustahan ko na lang siya, isang linggo, isang bisis ko na siyang i-chat. Kasi Okay. sabi ko, suko na ako kasi wala akong pag-asa kasi nagkita na kami. Okay. Nasabi na niya sa akin yung lahat. Okay. Ibig sabihin, planchado na. Yun lang, yung may isang kasamahan siya na nagsabi sa akin na, ba't hindi mo subukan lumaban? Sabi sa akin. Lumakas ang loob mo. Lumakas ang loob ko. Sabi ko, for Ayun. the first time na sa mga kasama niya, sa mga prete nanay, ay may nagsabi sa akin ng ganon, laban ka, sabi sa akin. Kasi, susuko ka, bakit? May kasalanan ka ba? Ang kasalanan mo lang naman ay nagmahalay. Tama naman. Di ba? Lumaban ka. Hanggang sa, pinagpatuloy ko hanggang sa dumating yung time na sabi niya sa akin na na-appreciate na niya yung mga ginagawa kong pagmamahal sa kanya. Yun, medyo lumakas yung loob ko. Okay. Wow. So hindi mo na naisip yung may edad ka sa kanya. Oo, hindi. Ilang taon ang tanda mo? Siya ay, 34, more than 6 years. Abay, di naman masyado Hindi naman malayo. masyado. Bata lang yung mukha. Pero mas maganda ang lalaki ang mas matanda Oo. kaysa babae. So, agree ako dyan. So, salamat at naging kayo ba? Ngayon na? Oo, kami na talaga. Nung dito ba sa Lait na dumating siya, hindi pa kayo? Wala pang Wala. formal na niligawan mo at sinagot ka? Wala pang ganun? Wala talaga. Wala talaga kapay So, alam ko na, nakikiramdam siya sa'yo. Na makita ka sa personal, isa na yun na makilala kanyang lubos. Kung ano yung pagkatao mo, yung appearance mo, tapos... Hindi, nandun na yun. Kasi ang babae, mapagmasid ba yan? Kasi, Oo. nung nandiyan naman siya, kahit 3 bisis niya akong inayawan dyan, Ah, tuloy-tuloy pa rin ang itinuring ko naman okay. sa bisita. Hindi ko na itinuring na nililigawan. Saan ka naligaw? Ah? Sa cellphone? Cellphone at saka sa personal, nagsabi ako. Nung dito siya? Oo, nandito siya. Pero wala talaga. Wala talaga. Pero dahil mayroong isang bubuwit, Bubuy. bubuwit, may nag-timbre sa'yo, lumakas ang loob mo. Lumakas yung loob ko kasi sabi ko kasi hindi naman ito masasabi ng kadikit niya kung wala talaga akong pag-asa. So, pero hindi niya sinabi na na may pag-asa ako. Basta ang sabi lang sa akin ay lumaban ka. Lumabang ka. Yun lang sabi ko. Okay, masasabi ko lang sa dalawa dahil naging kayo nga. Dahil doon sa may tumimbris sa'yo, salamat doon. Good luck, no? Hanggang ilang buwan na kayo ngayon? More than pa lang kasi December 3 months pa lang. 3 months, okay. Pero yung magpapa 3 months pa lang kasi December ako sinabi. So, ako, wala akong masabi sa'yo. Ramdam ko sa'yo pagiging seryoso mo sa kanya na gusto mo rin magkakapamilya. At nakita ko naman kay Ging na mukhang mabait naman. Kahit naman siya. Tsaka maganda. At sabihin na natin na wala naman sa edad yun eh. Wala naman sa edad yun. Kumbaga, kung ano yung nasa panahon na baga. Panahon na mag-asawa na siya at ikaw ngayon na nakilala niya. So may pag-asa ba na kayo ay makakarating sa altar or sa kasal? Ganito kasi yan, bago niya ako sinagot, for the first time na narinig ko sa babae kung ano ang plano niya, ang plano ko sa future. Oh, okay. O sabihin mo yan daw. kasi yung isang babae na hinahanap ko, natatanungin ako kung may plano ka ba na magkaroon tayo ng future, ganito yung magiging future natin, gusto mo bang magkabahay tayo? Yung ibig sabihin, hindi pa niya ako sinasagot, ay tinanong na niya ako na ano ba yung plano mo makikisulok sa bahay? Inunahan ka niya na. Oo, inunahan niya na. Siyempre, gusto rin niya makita o malaman o marinig sa'yo kung ano talaga ang maging plano mo. Siyempre, sa kanya dahil ayaw din naman niya maging kawawa sa'yo. So, for the first time na narinig ko sa nililigawan ko at sa yung part na gano'n na tatanungin ako kung ano yung plano ko sa future. Sabi ko, Tama. parang iba ito .
parang iba ito kasi marami rin naman ako naging girlfriend na hindi naman yan yung inag-uusapan. Nag-uusapan lang, labas dito, labas doon, yung windang-winding. Basta isigulakin na lang yun. Oo. Kumbaga tawagin na natin yung ganung panahon mo. Kasi kabataan nyo pa ba yan? Hindi, kahit nung parang wala akong nararamdaman. Pero ito matured baga? Mature yan. Ayun, sige nga. Tinanong niya ako, may plano ka bang magpabahay? Kung tayo ay maging tayo, ganito, kasi gusto ko. Oo. Kung tayo ay magpapakasal, o magiging tayo, ay sumubukod tayo ng tahanan. Okay, Yan. tama yun. Pero para sa akin wag na patagalin. Meron naman na kami plano. Wag na patagalin ang kasal. Para pagdating ng araw, nandito siya, at least may mauwian na siya. At siyempre, gusto rin magkabibi, at ikaw ganun din. Hanggat bata-bata pa. So ngayong March naman, may plano na rin ako na utay-utay ako ng bahay. Welcome. Mag-utay-utay ako. Pero, Welcome ako sa inyong maging pamilya mo na kasama si Pero Gingging. yun ay hindi siguro, pagsisikapan namin dalawa. Kasi sabi naman niya sa akin, tulong kami. Maliskarte ka naman walang problema. Geng, di ka nagkakamali sa lalaki na kukuha sa'yo at makakasama habang buhay at magkaroon ng isang pamilya. Huwag ka mag-alala dahil itong si paring Berador ay madalas kami kakasama sa lighthouse at alam ko kung ano yung kalooban niya, no? So tiwala lang. Ito naman mapagkatiwalaan. Ayan. Paridoy, salamat sa kunting oras. At good luck sa inyong bagong new life at love life na magkakapamilya ka. Thank you, At Kuya Brooks. siyempre natuwa din kami ni Kuya Bal na ikaw ay napangasawa mo ang isang Berador na kasama sa lakad Kuya Bal at membro ng Kalinga Partners at si Gingging. Isa na isang Kalinga partner din? Oo. Gawa ng dati kasi. Natanggal siya dati sa Kalingap kasi Ay, ganun? nagkaroon ng issue. So ako lang yung... Buti nakabalik. gawa ko din. Ayun. Yun pala yun. Hanggang sa dumating ang time na parang inaano ko kay Atid na. Parang Atid na naman kasi kausapin mo lang, walang problema. Oo, Pero okay pag yan ay ignore mo lang. Oo, alam mo, hindi ka pagbibigyan. Ayan. Kaya noong dumating siya diyan, talagang lumabas si Atid na. Uy, talaga no? Talaga siya. Okay Sige nga. Kasi nung kaya masaya din ako noong dumating siya. Kinuha ko sa Manila bago nung hapon, sama ko kay Kuya Bal at Atid na ako on driver. Sabi na Atid na sa akin, hindi mo pinakita sa akin, sige. For the first time, sabi ko, for the first time na nag-upi si Ate Edna ng ganito Oh, talaga? Oo, galing. sabi ko, ay, ando pa sa hotel ate. Kasi kasama yung mga baka bukas or mamaya Okay. ay pupunta niya. Abay, nung pagpunta nga nila, lumabas talaga si Ate Edna. Hindi Kaya makita. masaya rin ako kasi nga, for the first time na may mga dumating na bisita na ganun, nag-open si Ate Edna ng gayon. Kaya masaya rin ako. So, Thank you ako kay Ate Edna. nung nalaman ni Ate Edna ngayon na naging kayo, lalong lang na masaya. Okay lang. Dahil nagkatuluyan kayo. Sana malalaman natin pag nagkatuluyan kayo, pagkasal na. Ayun. Ayun. Ano masasabi mo o message mo kay kay Biancy? Ta? Kay Ging. Ayan, di sa bahay tawag ang sa lalaki. Agong. Agong. Wifey. Wifey ba? Oo. Babae, wifey? Oo. Ano message mo kay wifey? Ito lang yung lagi ko inasabi sa kanya. Ako, seryoso na ako. Seryoso na ako na lumagay sa tahimik. Kaya sabi ko nga, kung ikaw ay seryoso na rin, doon na talaga ang punta natin. Ayun, okay. Diba? Yun lang yung akin lagi inasabi sa kanya, mag-iingat ka, andyan yung tiwala ko sa iyo, andyan yung lahat ng sabi ko nga ay indahayaan ko siya kung halimbawa lumakad siya kung papaganon, ganito. Hindi ko siya naghihigpitan kasi ayaw ko nung masasakal siya. Tama pero naman. yung tiwala ay nandoon. Okay. Ayan. Kaano mo sa kamahal? Pwede mo bang paramdam mo sa kanya dito? Ako, para sa akin ay sa lahat ng mga naging girlfriend ko ay number 1 siya. Wow! Congrats! Thank you, Okay. bro. Abangan namin yan.
sa sunod na kabanata. Oo. Ayan, Ging ha. Ayan, narinig mo na. Sobra ang pagmamahal niya sa iyo. Okay, nandyan na. Naniwala din ako dyan. At panahon na para malagay kayo sa tahimik at mag-enjoy kasama ang inyong pamilya at pamilya ni Berador. At siyempre, lalo na ang One Kalingap, One Family na rin po. Yes. Pareho po tayo magkakasama tayo dyan. Okay, salamat. Okay. Thank you sa inyong yun nga, kung ano ang nasa puso mo sa magiging asawa mo na. Ayan, Ging ha. Siguro naman, hindi na magdadalong isip yun. Hindi na siguro hindi na siguro ano yun, babalik pa o mag-book out. Yes. Siguro hindi naman. Yes, siguro. Bahala na pati kung ano yung mangyari. Basta ang mahalaga, masaya tayo. Oo. Di ba? Ang mahalaga, mahal mo siya. Oo, yun ang mahalaga doon. Ang mahalaga ay, Mahal ko siya. wow! Thank you, thank you. Okay, thank you. Thank you, thank you. Okay, bye-bye. God bless po sa lahat at sa mga pagpanood po nito, lalo na si Siging. Ayan, no. Yun ay one-on-one naming interview ni Berador na kinukuha ko talaga yung kanyang saloobin para sa'yo. Ayan. Siging, ingat ka dyan. At sa mga nagmamahal kay Ging dyan, ingat po kayo at salamat din po sa viewers po ng ating Kalingap, sa ating Kalingap, sa ating channel at kay Kuya Val. Huwag po natin siyang kalimutan na supportan po natin ang kanyang mga live at upload. Ayan. Thank you po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.